Tigilan mo yung mga meeting mo. Ang ambag mo, alagaan mo yung mga bata. May mga pangangailangan din ako bilang asawa. Minsan gusto ko ako naman yung alagaan. Huwag mo sabihin papunta ka lechonan, linggo. Underman yung isang branch, kailangan pumunta sa Marikina. Eh, paano yung pagsisimba natin mamaya? Teka mga bata, magdasal muna tayo ha. Kailangan mo magiging pare. Tsaka yung bakasyon mo ngayon, parang tagal ah. Ang problema? Paano, Ninong? Kung pirmahan na lang, magiging official na yung partnership natin. O sige, padala mo lang sa akin mga kailangan kong pirmahan. Marge. Nakita mo naman, pare. Ang laki na inilago ng lechonang ito. Hinimunan namin ng pare mo. Noon, puro utang. Buti na lang nakatutok si Mark. Kaya nakabawi rin. Oo noon, Marge. Bata pa lang si Mark, eh, nakikitaan ko na magiging magaling na negosyante ito paglaki. Lalo ngayon, mag-partner na tayo, Nong. Gusto ko nga sana magkaroon tayo ng branch sa ibang lugar, eh. Oh, paano, Marge? Mark, mauna na ako yun. Sige po, Nong. Oh, sige. Sige, pare, ingat. Nakapustura ka yata. Naku, hindi ko na makalimutan. Happy wedding anniversary! Maraming salamat po. Sige, i-celebrate niyo yan, ha? Oo, Nay. Hintay mo na lang ako sa opisina. Tapusin ko lang to. Yes. Yung ibang mga lechon hindi pa ready? Ano ba pwede pirma dito? Tapos yung ibang mga lechon, paayos yun na, ha? Babe, di ba sabi ko sa'yo, susunduin na lang kita sa bahay? Eh, kasi Mark, baka malate tayo. Kaya lang, kailangan ko pang pirmahan to. Anong oras ba yung sine natin? 10:30 yung screening. Tapos pagkatapos noon, magla-lunch pa tayo. Oh, Mark, ngayon lang tayo magkakasama na tayo lang. Sir, Oh. Sir Mark, ito po yung bago nating tauhan, si Alan. Alan, Morning po, sir. Sila na mag-iikot sa'yo. Basta ayoko lang nalilate, ha? Opo, sir. Maasahan niyo po. Okay. Lim, ikaw na bala. Okay po, sir. Anong oras nga yung sine? Bakit hindi tayo mabot? 10:30. Kailangan kong pirmahan to, eh. Kasi payroll to. Kailangan sumweldo ng mga tao. Ganito na lang. Dumiretso na lang tayo dun sa reservation mo sa lunch. Huwag na tayo magsini. Aksaya naman ng oras yun, eh. At least sa lunch, makakapagkwentuhan tayo, di ba? Di ba? Wait. Wait lang. Tapusin ko lang to. Oh, Mark. Ang trabaho, dapat ginagawa sa opisina. Ang mga pag-concentrate sa dami ng tao sa opisina, eh. Kaya ako na lang. Dito na lang to. Siguro kailangan mo na ng tulong. Bakit hindi mo dagdagan yung staff mo para hindi ikaw yung gumagawa niyan? Eh, accounting na to, eh. Ayoko ipagkatiwala sa iba. Ako lang talaga. Pwes, kailangan mo talaga gawa ng paraan yan. Dahil ilang buwan na lang mula ngayon, masusundan na si Bam. Talaga? Magandang anniversary gift yan, ha? Bilis, ah. Ano ba tayo?
Nadagdagan ng isang miyembro ang masayang pamilya ni na Mark at Belen. Kasabay nito ang tuluyang paglago ng kanilang business. Pero ang tagumpay sa pagnenegosyo may kapalit palang pagsubok sa kanilang relasyon. Hello, Lynn. Ano? Hindi pwede. Hindi tayo pwedeng kulangin ng order. Malaking kliyente yan. Magpapasok ka ng mga naka-day off. Wala akong pakialam. Isa-isa mong tawagan. Papasukin mo. Oo, pupunta na rin ako. Oo, sige. Mark, huwag mo sabihin pupunta ka sa lechonan. Linggo. Under man yung isang branch. Kailangan pumunta sa Marikina. Eh, paano yung pagsisimba natin mamaya? Mahal. Mahal. Nakakain ka na ba? Oo. Kumain ka na ba? Kain ka muna. Hindi. Okay na ako. Sa opisina na ako kumain. Yung mga bata. Kanina patulog. Naayos mo ba yung problema sa lechonan? Naayos naman. Nahihabol. Pero medyo late. Mark, gusto mo tumulong ako sa lechonan? Diba na pag-usapan na natin yan? Gusto ko dito ka lang sa bahay. Alagaan mo yung mga anak natin. Mark, may seminar sa sa Ortigas. Gusto ko sana pumunta kasi parang tuturuan kami kung paano kumita ng pera sa bahay. Pwede. Basta huwag ka lang maliit ng pagsundo mo kay Bam, ha? At tapos yung kapatid ko nga pala si Nino na seminaryo. Tumawag, magbabakasyon daw. So, sabi ko dito na sa atin tumuloy. Hello? Good afternoon po, sir. Kayo po ba ang tatay ni Pam? Oo. Bakit? Wala pa po kasi yung sundo niya. Kanina pa siya umiiyak. Ganun mo ba? Dad! Wala pa rin si Mami! Ganun umiyak. Ako nasusundo sa'yo. Hello, ma'am. Sige po, susunduin ko na lang po anak ko. Salamat po. Yeah. Kumain ka na ba? Parang masikmurahin ka dyan. Okay na ako. Ikaw, kumain ka na? Oo, kanina sa biyahe. Deal? Sige. Nakakailan ka na. Antok lang. Mark, ano oras ka tumating? Pasensya na kung hindi ako nakapaghanda. Yung mga bata. Kumain na yung mga bata. Mark, sorry talaga. Hindi ko talaga akalain na ganun pala katagal yung seminar. Simple lang naman yung hiling ko sa'yo, di ba? Lagaan mo yung bata, asikasuhin mo yung bahay. Alam mo, ang dami ko iniisip sa opisina. Pati ba naman to, kailangan ginagawa ko pa. Mark, sorry. Alam mo naman kung gaano ko kagusto para kumita ng sarili kong pera. Bakit? Kulang ba yung ginagawa ko dito sa bahay? Kulang ba binibigay ko sa'yo? Hindi naman sa ganun. Ang gusto ko lang yung may maiaambag ba ako dito sa bahay. Tigilan mo yung mga meeting mo. Ang ambag mo, alagaan mo yung mga bata. Yun lang. Belen, okay ka lang ba? Alam mo, sigurado ako bukas, pag malamig na ang ulo ni Kuya, magkakaayos din kayo. Sana nga. Sana ninyo. Oh, dito ka na umupo. Hindi mo naabutan yung kuya mo, maaga umalis.
Aba, Sabado ngayon ah. Alam mo, wala naman pinipiling oras sa araw yun sa pagtatrabaho. Kung pwede nga idikit yung lechon dito sa bahay, ginawa nun. Nakapag-usap ba kayo bago siya malis? Siguro sa susunod na araw na lang. Pwede ko bang iwan sa'yo yung mga bata kasi mamimili ako ng mga gamit pang bake. Gusto mo, samahan ka na lang namin. Total, wala naman akong gagawin dito sa bahay. Sigurado ka? Oo naman. Sige. Mga bata, pagkatapos niyo kumain na, magbihis kayo at lalabas tayo nila tito. Teka mga bata, nagdasal na ba kayo bago kayo kumain? Hindi pa, no? Magdasal muna tayo, ha? Hindi ba kayo napagod? Okay naman. Sige naman yung mga bata. Masaya ba kayo? Pagod na ba kayo? Ninong! Oh, bako, naglambing na, pagod na. Kiss mo muna ako para wala na nakapagod. Iyan, sarap naman. Halika na. Pagod ka? Ayan. Pagkatapos ng delivery mo kay Mr. C, bumalik agad dito. May dalawa pang lucha deliver. Ha? Ingatan. Hello, sir. Oh, hello. Ay, opo. Papunta na dyan. Oh, mas malaki pa dun sa in-order nyo. Malakas kayo sa akin eh. Opo. Sige, sige. Ginagawa niyo dito. Kuya, iyayin ka sana namin kumain sa labas. Ganon? Sige, may mga ibibiling na ako kay Lynn. Kung gusto nyo, mauna na kayo. Susunod na lang ako. Hindi na. Aantayin ka na lang namin. Tignan mo nga yung bata, ay bumitaw sa'yo. Ayaw ba? Sige, liga. Sama ka sa akin. Liga. Si Lynn? Parang ibong nakawala sa hawla si Belen. Muli na siyang nakangingiti at nag-e-enjoy sa mga gusto at namimiss niyang gawin. Yun nga lang, hindi si Mark ang kasama niya, kundi ang kanyang sweet at thoughtful na bayaw. Sa tingin mo ba, magiging maganda kung magtatayo ako ng branch dun sa malapit sa seminaryo mo? Alam mo, kuya, hindi kita mapapayuan dyan. Alam mo naman sa ating dalawa, ikaw ay magaling magnegosyo eh. Sa nga pala ikaw, kailangan ba magiging pare? Alam mo, ang tagal-tagal mo ng seminaryo, hindi ko na binibilang kung gaano ka katagal dun. Tsaka yung bakasyon mo ngayon, parang tagal ah. Anong problema? Sa totoo lang, kuya, kaya ako lumabas ngayon. Dahil pinag-iisipan ko mabuti kung talagang para sa akin ba talaga ang buhay, pare. Tama yan, isipin mo mabuti. Mahirap naman kung kailan pare ka, tsaka magdadalawang isip, di ba? Siya nga pala, kuya. Baka pa pwede, habang nandito ako, pwede muna ako tumawag dun sa lechonan mo. Wala naman akong ginagawa eh. Pwede. Kailangan ko naman pagkakatiwalaan eh. Anytime ka dun. Salamat. Sinabi ko na kung paglalaro yung mga bata sa kwarto. Hindi ko naman kasi alam na pumasok sila doon. Babantayan mo na yung mga bata, hindi pa gawa ng tama eh. Kayo, ba't kayo pumasok ng kwarto? Di ba sabi ko sa inyo, wag? Huwag mo naman pagalitan yung mga bata. Hindi naman kasi nila alam ko anong laman ng mga papeles na yun. Eh, lahat naman kayo walang alam eh. Nakakainis. Kuya, ito ba yung hinahanap mo? Tama. Ate Belen,
ganun, parang wala na lang akong ginawang tama sa kuya mo. Parang hindi niya nakikita yung mga sakripisyo ko. Hindi totoo yan. Baka marami nang iniisip ang kuya kaya nagalit yun ng gano'n. Minsan iniisip ko na sana empleyado na lang ako eh. Kasi sa mga yun, may mga oras siya sa akin wala. May mga pangangailangan din ako bilang asawa. Minsan gusto ko ako naman yung alagaan. Bakit parang wala akong halaga? Tama na. Si Mark? Umalis eh. Pumunta doon sa supplier ng baboy. Ganun ba? Sayang naman. Pinag-bake ko pa naman siya. Kakalis lang naman yan. Siguro baka mamayang hapon nandito na yun. Sayang naman. Papatikim ko pa naman sa kanya ito. Gusto mo? Sige. Sarap. Ang gwapo ni Sir Nino. Kung hindi lang yan magpapare, siguro bagay kami. Magugunaw muna ang mundo bago mangyari yan. Sakit mo naman magsalita. Pero ang alam mo, ang mas nakakatakot, yung mambilin na yan, ang ahas na aakit palabas kay Sir Nino papuntang seminaryo. Alam mo, ang dumi ng isip mo. Hindi gagawin niya ni Ma'am Belen. Sobrang kaya niyang mahal si Sir Mark. Ninyo, yung nangyari kahapon. Yung nangyari, huwag mo na isipin yun. Wala lang naman yan. Punta na pala yung mga gamit mo. Bukas na yung bazaar, di ba? Hindi na ako makakapunta. May bibisitahin daw na bagong branch yung kuya mo. Kailangan ba mang babantay sa mga bata? Hindi na lang papasok bukas sa litsunan para matuloy ka lang. Sayang paghahanda mo. Hindi na kailangan. Kung gusto mo, ako na lang magsasabi ko, kuya. Hindi. Hindi na kailangan. Tanggap ko naman na pambahay lang talaga ako. Bumigay sa tukso sina Belen at Nino. Kapwa sila may mabigat na pinagdadaanan at nakadama ng ginhawa at saya sa piling ng isa't isa. Pero ang kasalanan nilang ito, walang ibang kahahantungan kundi ang pagsisisi. Oh, ano to? Pa, family day sa school sa susunod na linggo. Pwede ka naman po, di ba? Madami po kasing games na para sa father and son. Hindi ako pwede sa araw na to, anak eh. Medyo busy kami sa construction eh. Tama mami mo. Pero, mabagal po tumakbo si Mami. Maratalo lang po kami. Sorry anak, di talaga ako pwede. Gusto mo ba tayo na lang?
Yay! Talo natin mga classmate ko po ah. O yan, dito mo, kasama mo. Pwede ka naman humabol eh. Kasi buong araw naman yung family day. Sige, subukan ko. Tito, bukas bike naman tayo ah. Oh, sige pa. Sama rin ako. Sige. Naku! Sinaspoil mo yung mga anak ko ha. Mamaya hanapin ka nila kapag bumalik ka sa seminaryo. Kung babalik pa ako. Ano? Oh, wala. Sana hindi pa bumalik sa Sir Nino sa seminaryo. Mas ginaganaan ako magtrabaho kapag nandito siya. Hindi pa masungit. Lynn, ako na muna bahala dito. Uwi muna ako. Okay po. Malito, malito. Malito, dapat hindi natin niloloko yung kuya mo. Mali. Pero kailangan natin ng isa't isa. Oh. Gusto kayo? Asan ang mama nyo? Nasa taas po. Nagtitiklop ng damit kasama si Tito Nino. Tayo! Tama na! Kapakialam kita! Tama na! Tama na! Tama na, Mark! Mark, tama na! Huwag ka pakialam dito! Alam kong hindi biro ang ginawa ni Nino at ni Belen. Parang imposible. Pamilya ko nasira. Ay, kapatid ko pumindeho. Seminarista raw, demonyo pala. Patawarin mo sila. Ang tiwalang nasira, mahirap nang maibalik. Sa tindi ng sugat sa relasyon ng mag-asawang sina Mark at Belen, panahon lang ba ang hihintayin o ito na ang katapusan ng kanilang pagsasama? Alam mo, sa tuwing umuwi ako ng late galing trabaho, excited ako makita sila. Kahit madalas, tulog na sila. Alam ko kasi naging masaya yung araw nila. Kasi kasama nila yung nanay nila.
Alam ko marami akong pagkukulang. Pero sapat ba yun para saktan mo? Mark, alam kong walang kapatawaran yung ginawa namin. Huwag naman tayo maghiwalay kahit para sa mga bata lang. Balik mo na yung mga gamit mo. Hindi mo na kailangan umalis. Pero yung tiwala ko sa'yo, hindi ko alam kung may babalik ko pa.